Isang maulang hapon mga karangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation ngayon dyan sa Muñoz Market at galing ito sa feed mula sa MMDA Metro Base. Unahin natin yung mabagal ngayon, ang daloy ng trapiko. Ito yung southbound ng EDSA. Ito yung mga galing ng Kamanava area, papuntang Quezon Avenue, papunta ng Mandaluyong, and papunta ng Makati. Mabagal ngayon dahil bukod sa rush hour ay maulan nga sa mga oras na ito. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, yan yung galing North Avenue at papunta naman ng NLEX at Kamanava area. Again, ingat sa kalsada dahil maulan ngayon. Samantala, ang nakita nyo ngayon naman ay ang Eastwood at C5 intersection. Sa mga oras na ito, ang nakikita nyo sa right side ng inyong mga screen, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Ito yung mga galing ng Makati, Pasig area at papunta yan ng Marikina at Katipunan area. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng Katipunan area, papunta ng C5, Pasig at Makati area. Please don't get me wrong, Mr. President. Okay, In fact, so a lot nandito of naman the, tayo sa statement Senate, no? made by Ito yung Senator kuha sa Pangilinan loob was, ng I Senate kung share- saan nga dapat kaninang alas 4 ng hapon ay manunumpa na bilang mga judge ng impeachment court itong mga senators. Pero hindi ito natuloy. Pero napagkasunduan dapat alas 4 ay manunumpa na sila. Pero pinagbigyan nila muna na magbigay ng privilege speech si Senator Bato de la Rosa at may mga kinwestiyon siya doon sa mangyayaring panunumpa. Pero ngayon nga ay hindi pa rin sila nakakasumpa sa mga oras nakapanumpa sa mga oras na ito dahil ngayon ay pinagdedebatihan pa nila. Mamaya, magbibigay tayo ng update mula sa loob ng Senado. But again, Mr. President, June 10, Martes, walang tigil ang pagharurot ng maiinit na balita sa loob at labas ng bansa. Sa bawat issue, nakatutog ang madla. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng mga balita at kasama nyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng basa. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa Pulsa Video, lola na hinolda pinagsisipa pa ng salarin matapos makipag-agawan sa kanyang bag. Isa pang sa Pulsa Video, ang peligrosong karerahan ng mga bus sa Nueva Vizcaya. Bangkay ng batang babae natagpo ang palutang-lutang sa sapa. It is very clear that because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, Pangulong Bongbong Marcos naniniwalang tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. At BTS members na sila RM at V discharge na sa mandatory military service. Isang 67 years old na lola ang nakaladkad sa daan habang nakikipaghilahan ng kanyang bag sa isang snatcher sa Pampanga. Di pa nakontento ang suspect, pinagsisipa pa niya ang lola. May umarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Agustin bandang 12:30 ng tanghali noong May 24, kita ang 67 taong gulang na babaeng nakapayong, naglalakad at may bitbit na bag at paper bag. Nilapitan ng isang lalaki at biglang inagaw ang kanyang bag. Tumanggi ang babae na bitawan ng kanyang bag. Sa tindi ng hilahan, nakaladkad pa sa daan ng matanda. Hindi pa nakontento ang suspect at pinagsisipa pa ang biktima hanggang sa mabitawan na ng matanda ang bag. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang suspect na tumalon sa isang mataas na gate bago mabilis na kinuha ang ninakaw na bag at tumakas. Sa takot, nakaraan ng 4 na araw bago na iulat ng matanda ang insidente. So para kinausap din po ng ating chief of police yung pong biktima at para po makapag-file ng kaukulang kaso. So far po ngayon okay naman po yung lola at
June 2, nai-report ang insidente sa Substation 2 ng City of San Fernando Police Station kung saan positibong kinilala ang suspect. Identified na po natin yung suspect and ongoing po yung ating follow-up operation. Yung po suspect na to is meron din po mga naging kaso dito po sa iba't ibang lugar po dito sa Pampanga. Hinihimok ang komunidad na maging mapagbantay at i-report ang anumang impormasyon tungkol sa suspect sa mga lokal na otoridad. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pulse CCTV, ang pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang hotel sa Magalang, Pampanga. Ayon sa PNP, gumamit lang ng airsoft gun ang mga kawatan. Nagbabalik si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa video footage bandang 2:07 ng madaling araw, kitang pumarada ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa labas ng isang hotel sa Magalang, Pampanga. Bumaba ang dalawang lalaking may bitbit na baril at pinasok ang opisina ng hotel at nagdeklara ng hold up. Sa takot, walang nagawa ang room attendant at cashier na naroon. Ayon sa mga nakakita, isa sa mga suspect ang nakasuot ng itim na bonnet at long sleeves, habang ang isa naman ay nakasuot ng puting t-shirt at asul na shorts. At based po sa ating forward and backtracking, nasusundan po natin yung suspect at mayroon na din po tayong person of interest at ongoing din po yung follow-up operation natin dito. At sa loob ng ilang minuto, tinangay nila ang 11,250 pesos cash at mga cellphone. Mabilis na tumakas ang mga suspect. Sa investigasyon ng mga pulis, lumilitaw na airsoft gun lang ang ginamit ng mga kawatan. Kita po natin sa base po dun sa CCTV na yung M16 po niya is yung replica po is wala po magazine and makikita rin po natin yung scope is hindi po ordinaryong scope po ng totoong M16. Patuloy ang sinasagawang follow-up ng Magalang Municipal Police Station para matukoy ang mga salarin. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, isang 11 anyos na bata ang natagpuang patay sa sapa sa Mandawi, Cebu. Ang biktima nagpaalam lang daw na pupunta sa bahay ng kanyang lola. Ma-report si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Si Susana Regis. Patay na at palutang-lutang sa sapa nang matagpuan ng isang batang babae sa sitio Kanipaan, Barangay Basak, Mandawi sa Cebu kaninang umaga. Ayon sa mga residente, nakita nila ang bangkay ng bata kaninang umaga kaya't agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad. Positibong kinilala ng ina ang bangkay ng kanyang anak na si alias Erica, 11 taong gulang. Ayon sa ina ng bata, nagpaalam ang kanyang anak na pupunta sa kanyang lola kahapon para tumulong sa paghakot ng basurang pwedeng ibenta sa junk shop. Pero inabot na ng gabi, hindi pa rin nakauwi ang bata hanggang sa matagpuan na lang ang bangkay nito sa sapa. Posible raw na inatake ng seizure ang kanyang anak kaya't nahulog sa sapa at nalunod. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, nasabat sa isang bahay sa Davao City ang iba't ibang uri ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 23 million pesos. Nagsasagawa ng isang search and seizure operations ang NBI Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office or NBI SEMRO sa Barangay Cabantian pero walang tao sa loob ng bahay. Ayon kay Attorney Arcelito Albao, Regional Director ng NBI SEMRO, nasamsam nila ang 4.8 kilos na kush, 1.5 kilos na shabu at iba't ibang uri ng imported cannabis-based products. Nakumpiska rin ng mga operatiba ang food delivery boxes na ginagamit umano para itago ang mga droga sa paghahatid ng mga ito. Napag-alaman ng NBI na kunwaring delivery service ang operasyon sa bahay, pero isa palang drug operation. Patuloy ang investigasyon para sa pagtugis sa pagpapatakbo ng malakihang drug operation sa lugar. Arestado ang 5 tao nang salakayin ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa Cebu City. Nagbabalik si Clark Pasuit.
Pinasok ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7 ang isang itinuturong drug den sa Barangay Pasil sa Cebu City. Huli sa akto habang gumagamit ng iligal na droga sina alias Amado, alias June Ray, alias Evelyn at alias Erwin. Arestado rin ang drug den maintainer na si alias El Cid. Nakumpiska sa operasyon ang 17 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 108,000 pesos. Gayon din ang mga drug paraphernalia at mga maliliit ng paketing pinaglagyan ng shabu na kanilang ginamit. Maharap ang mga arestado sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Isa ang patay habang 11 ang kritikal na nasugatan sa pagbangga ng van sa poste sa Tacloban DZR Airport. May report si FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requies. Dead on the spot ang isa sa 12 pasahero ng pampasaherong van na ito matapos bumangga sa poste sa Tacloban DZR Airport mag-alauna ng hapon kanina. Ayon sa inisyal na investigasyon, mabilis ang takbo ng van na galing ng Ormoc City at posibleng naghahabol ng flight. Nagkataong malakas ang ulan habang binabagtas nito ang madulas na kalsada. Nawalan ng kontrol ang driver at bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, natanggal ang isang gulong ng van at tumilapon ang ibang pasahero na lubhang nasugatan. Ang isang biktima nakabitin pa sa likurang bahagi ng van. Kasalukuyang nasa ospital ang mga biktima sa aksidente. Kinumpirma naman ng Grand Tours Management na sa kanila ang nadisgrasyang van. We will issue a preventive suspension order against the Grand Tours. Sisiguraduhin din ng ahensya na makatanggap ng danyos ang mga biktima. Samantala, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Grand Tours, lalo pa at hindi naman daw ruta ng nadisgrasyang van ang Tacloban Airport. Dunkirk Requies, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala sa pulsa video, ang away na humantong sa pisikalan sa pagitan ng tricycle driver at pasahero sa Dato Abing Street, Barangay Kalinan, Poblacion, Davao City. Makikita sa video na bumaba ang driver at itinulak ang kanyang pasahero, kaya natumba ito sa kalsada. Ang sumunod na eksena, nakadapa na sa kalsada ang driver at tatadyakan muli sana siya ng pasahero pero inawat ng mga tao. Lumalabas sa investigasyon ng Kalinan Police Station, nagtalo ang dalawa dahil sa usaping relihiyon. Nakakulong na sa Kalinan Police Station ang 42 taong gulang na lalaking pasahero na umaming nakainom. Nagtamo rin ng mga sugat sa muka ang driver ng tricycle. Humihingi naman ng tawad ang pasahero sa naagrabyadong driver habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sa pulsa video, ang delikadong karerahan ng mga bus sa Nueva Vizcaya. Ayon sa uploader ng video, kuha ang insidenteng yan sa Diadi Cordon Road. Dagdag ng uploader, 6 na bus raw ang magkakarerahan at tila ginawang racetrack ang kalsada. Ang Diadi Cordon Road ay isang makitid at kurbadang kalsada kaya peligroso ang pagpapatakbo ng mabilis sa lugar, lalo na sa malalaking sasakyan. Humihingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng sangkot na bus company. Mariin din nilang kinondena ang insidente na anilay taliwas sa kanilang panuntunan. Nagsasagawa na rin daw sila ng internal investigation. Agad namang sinuspinde ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang 15 unit ng GV Florida Transit Bus na sangkot sa viral video ng karerahan ng mga bus sa kalsada. Bukod sa suspensyon, magkakaroon din ng pagdinig ang LTFRB sa June 15. Sasailalim din sa mandatory drug testing ang mga driver ng GV Florida Transit. Samantala, tiniyak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre na mahaharap sa mabigat na parusa ang sinumang pulis na mapapatunayang lumabag sa karapatang pantao. Ayon kay Torre, mananatiling mahigpit ang PNP sa pagpapatupad ng disiplina at pananagutan sa kanilang hanay kasabay ng pagtutok sa human rights. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang Commission on Human Rights na posibleng mauwi sa pang-aabuso ang paggamit ng bilang ng mga naaresto bilang sukatan ng pagganap ng mga pulis.
Ayon kay Torre, hindi nito layong supilin ang karapatan ng sinuman at mananatiling balanse ang pagpapatupad ng batas at paggalang sa karapatang pantao. Mainit ang mga talakayan kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sa gitna ng mga paghahanda ng Senado para magpulong bilang isang impeachment court, lilipad papuntang Kuala Lumpur, Malaysia ang Vice-Presidente. Kinumpirma ng Office of the Vice President ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa Kuala Lumpur. Personal na lakad umano ito kasama ang kanyang pamilya. Ayon pa sa OVP, habang nasa Malaysia ay dadalo si VP Sara sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at sasali sa isang program consultation kasama ang mga overseas Filipino workers sa June 12. Samantala, sinibak ang 8 pulis sa Taguig City matapos mapatunayang sangkot sa ilegal na paghalughog sa isang bahay nitong Pebrero. Ayon sa National Capital Region Police Office, 5 sa kanila ang natanggal sa trabaho dahil sa grave misconduct at conduct of unbecoming of a police officer, habang ang 3 naman ay dahil sa less grave misconduct. Ibinaba rin ang ranggo ng commander ng Police Substation 5 dahil sa grave neglect of duty. Sa investigasyon, sa pilitang pinasok ng mga pulis ang bahay ng nagreklamo kahit walang search warrant. Inakusahan din sila ng pananakit, pati pagnanakaw na higit 70,000 cash at ilang gadgets. Dagdag pa ng NCRPO, pinilit din namanong papirmahin ang complainants para dokumento para iurong ang kaso. Aprobado na sa Kamara ang panukalang batas na nagpapahaba ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 taon magiging 6. Kasama sa House Bill 11287 ang panukalang iurong ang barangay at SK elections sa Mayo 2029 mula sa orihinal na schedule na December 2025. Ibig sabihin, ang mga halal noong October 2023 ay mananatili sa pwesto hanggang magkaroon ng halalan sa 2029 at pwede pang tumakbo ulit para sa ikalawang termino. Kung papasa sa BICAM at maging batas, posible silang makapanungkulan ng tuloy-tuloy hanggang 12 taon. Problemado ang isa sa pinakamalaking high school sa Leyte kung paano pagkakasyahin ang kanilang mga estudyante ngayong pasukan. Ang ilang classroom hindi magamit dahil nakatayo sa landslide-prone area. May report si FMR News Tacloban correspondent Jay Baryon. Ilang araw na lang pasukan na, pero dito sa Leyte National High School problema pa kung paano pagkakasahin ang mga estudyante. Sa tala ng LNHS, aabot sa 1,300 ang grade 11 students habang 1,500 naman ang grade 7. Diyan pa lang, kapos na ang 173 na classrooms na meron ang eskwelahan. Kaya't malaking sakit sa ulo ng pamunuan kung paano pagkakasahin ang tinatayang nasa 8,000 estudyante pa na posibleng madagdag. Mayada kasi kita mga classrooms and bago nga i-donate on tahiha aton, actually gin-donate ito niya aton, no. Diri pa hiya naton magagamit kay tungod nga according to MGB and Mines and Geosciences Bureau, and then nakita gyapon naton DPWH nga na naton DepEd, no, nga ang DepEd engineer naton nga prone niya landslide. So andito ito nan aton ito nakita halikod nga bago maupay hiya nga classroom, maupay hiya nga building, kaso lang iton, so it's going to be very risky for our students, so diri laan hiya ginpapagamit until mabutangan nato niya hinreprap. Sa ngayon, plano ng pamunuan ng LNHS na ipagamit na muna ang faculty rooms bilang dagdag na classroom. Ang Leyte National High School ang isa sa pinakamalaking paaralan sa Region 8. Noong nakaraang pasukan, umabot na sa 9,000 ang populasyon ng mga estudyante rito. Pero dahil kulang ang pasilidad kumpara sa dami ng mga estudyante, malaking hamon para sa mga guro kung paano matutulungan ang kanilang mga estudyante na may angat ang kalidad ng kanilang edukasyon. Mula rito sa Tacloban City, Jay Baryon, umaarangkada sa pagbabalita.
Sa aming pagbabalik, DA isinusulong na ibalik at paigtingin ang kapangyarihan ng NFA para sa food security ng bansa. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa Senado, muntik nang mauwi sa tensyon ang plenaryo matapos harangin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang planong privilege speech ni Senador Bato de la Rosa. Git ni Pimentel, dapat mauna ang oath-taking ng mga senador bilang senator judges bago tumuloy sa iba pang agenda gaya ng speech. Pero sagot ni De La Rosa, may napagkasunduan daw kahapon. Makakapagsalita muna siya bago siya manumpa bilang hukom sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa huli, pinayagan ni Pimentel si De La Rosa na ituloy ang privilege speech bago ang nakatakdang oath-taking ngayong alas 4 ng hapon. Matapos ang 4 na buwang delay, unti-unti nang gumagalaw ang proseso para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Isang hakbang pasulong, pero marami pa ring tanong ang taong bayan. May report si FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito. Constituted na ang impeachment court sa Senado para sa kaso ni Vice President Sara Duterte, pero hindi pa ito formal na nakukonvene. Lunes ng hapon, nanumpa si Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ngayong Martes, itutuloy ang administrasyon ng panunumpa para sa 22 senador na gaganap bilang mga senator judges. Ayon kay Escudero, hindi pa ito formal na convening, pero sa batas, sapat na raw ang kanyang panunumpa para masabing constituted na ang korte. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be by the 20th Congress. Some of us will be part of that. Some of us will no longer be part of that. Sa Miyerkules, June 11, ang itinakdang araw ng formal na pag-convene ng impeachment court. Dito rin babasahin ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Samantala, kinumpirma rin ni Escudero na ang resolusyon ni Senator Robin Padilla para ihinto ang impeachment trial ay nakarefer na sa Committee on Justice. Ang committee na ito ay pinamumunuan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Similar constitutional limitation found in Article 11 on when the Senate as the impeachment court can convene, meet, or hold sessions in order to perform its functions. Ulitin ko, wala pong sinasabi na ang Senado as the impeachment court shall meet only while the Congress is in session. Wala. An impeachment trial of all of 3 days. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land. Pero tanong ng marami, sa natitirang 2 session days ng 19th Congress, kaya pa bang aksyonan ng resolusyon? If the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Ayon sa House impeachment complaint, kinasuhan si Vice President Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, banta sa buhay ng mga leader ng bansa at hindi pagdedeklara ng lahat ng ririyan. Kung formal na makonvene ang impeachment court sa Miyerkules, ito ang magiging unang beses na sasailalim sa paglilitis ang isang vice presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa Pagbabalita. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi kakayaning tapusin ng Senado ang impeachment proceedings bago matapos ang 19th Congress. Gayunman, nasa kamay na aniya ng mga senador ang mangyayari sa paglilitis. Umaasa ang Pangulo sa maayos na transition sa impeachment proceedings.
Naghain ng resolusyon si Senate Majority Leader Francis Tolentino para sa 19 days impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layan ng Resolution 1367 ni Tolentino na gumamit ng 19 na araw na kalendaryo para matiyak na makatarungan at mabilis ang proseso ng impeachment bago matapos ang 19th Congress sa June 30. Anya, importanteng matapos ang pagliliti sa loob ng 19th Congress para maiwasan ng mga legal at constitutional issues kung aabot pa ito sa 20th Congress. Umuusad na ang proseso ng impeachment sa Senado pero ang tanong, aabot ba ito sa 20th Congress? Si Senador Francis Tolentino may resolusyon na ipinasa kung saan sa loob ng 19 days ay tatapusin ang impeachment trial. Pero may mga nagsasabi rin na miyembro ng prosecution panel na hindi ito sapat at hindi dapat madaliin ang proseso. Ngunit kung masa ang tatanungin, dapat bang madaliin ang gagawing impeachment trial? Pakinggan natin ang kanilang masasabi. Ngayon na rin. Ngayon na agad. Umpisaan na nila. Ay, kailangan mabilis yan. Kailangan madalawang araw lang yan. Para maganda, mabilis. Dapat, pag sinimulan na nila, dapat ngayon na para malalaman natin kung ano mangyayari. Ay kung umpisa, hindi umpisa na, huwag na patagalin kung nagkasala ka o hindi. Oo, agad-agad. Kasi para malaman na yung buong katotohanan sa mga ebidensya. Dapat nung pa dinumpisahan yun eh. Kasi David ba sabi paano, forthwith. Eh kasi parang dinidelay. Simula na ang proseso pero hindi pa rin tumitindig bilang impeachment court ang Senado. Naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment noong Pebrero pero hanggang ngayon wala pa ring paglilitis. Habang papalapit ang pagtatapos ng 19th Congress, lumalakas ang panawagan. Kung walang tinatago, bakit kailangan patagalin? Kasama natin ngayon si Dean Ederson Tapia, Pangulo ng Philippine Society for Public Administration at VP for Academic Affairs ng University of Makati. Magandang hapon po, Dean. Welcome po sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Jackie Manabat. Good afternoon, Jack and Jackie. Yes, una-una din, no? Unahin natin yung medyo latest po. Nakita nyo naman ho, na-monitor nyo naman po siguro yung ongoing na session sa Senado. Dapat kaninang alas 4 ay manunumpa na sila. Pero sa kanina, nung bago kami umere, ay wala pa rin nanunumpa. Anong masasabi niyo ho dito? Hanggang ngayon, nag-aabang nga din ako kasi that was part of the agreement na pinag-usapan nila kagabi. Pero ngayon, wala pa rin panunumpa na nangyayari. So we're still monitoring kung may mangyayari ba talaga o wala. Pero ano tingin nyo yung talagang rason na delay? Valid ba? Yung kanina yung sinabi ni Senator De La Rosa parang labag daw sa konstitusyon yung impeachment na complaint na ipa-file. Kasi ang sinasabi niya is parang nag-overlap do sa 1-year ban. Ano po ang take nyo po dito? Ang take ko dyan, Jack, is number one, I agree with the statement of many experts. Kabilang na din kanina yung sinabi ni Senate President Escudero at saka ni Senate Majority o ni Senator Joel Villanueva na those questions cannot be ruled upon by the Senate sitting as a legislative body. Ang unahin muna natin na i-convene yung impeachment court and then they can tackle those things together. So, parang nagiging chicken and egg question but to me hindi sila nagkakaroon ng poder na desisyonan yung question na yon hangga't hindi sila nagko-convene sa impeachment. Din para ito sa mga manonood, no? Tsaka yung mga nakikinig sa atin, siguro kailangan natin intindihin gaano nga ba kahalaga itong hinihintay natin ngayong araw na which is supposed to be happening kanina pang 4 p.m. itong oath-taking. How important is this para sa paggulong ng impeachment trial? Alam mo, Jackie, yung impeachment mismo, ordinary mechanism yan provided for in the Constitution. Diba, Nor? Pagka merong mga bagay na dinidesisyonan natin, even among ordinary organizations, ang required vote ay simple majority. Mas nakararami kayo, masusunod yung gusto ninyo. But in cases of impeachment, mas mataas yung hurdle. Ibig sabihin, ganun kaseryoso yung ini-impose na obligasyon sa mga miyembro ng impeachment court na magdesisyon.
And it is a mechanism enshrined in the Constitution para masiguro na yung mga tinatawag na impeachable officers ay tumatalima doon sa kanilang tungkulin na isinasaad ng Constitution. Parte ito ng ating maturity as a democracy. So, hindi ito dapat minamaliit dahil ito ay isang bagay na napakaseriyoso. Yes, Dean, no? Paano nyo tinitignan yung kahalagan ng impeachment bilang as a weapon for accountability or yung pananagutan po? At I agree, no? Tama yung sinabi mo, Jack, kasi in fact, kung titignan ninyo yung Constitution of 1987 Constitution, hindi ito nakalagay sa functions ng Senado as a legislative body. Nakaseparate siya eh. It's found in Article 11 at ang title nun is Public Accountability. Ibig sabihin, itinatakda talaga nung title mismo nung article ng Constitution na yon na merong mga certain obligations yung mga impeachable officers na gawin para hindi para sila ay sabihin nating tumutupad doon sa kanilang tungkulin. At yung reverse naman, meron ding mga paraan na isinasaad ng Constitution kung paano natin sila aalisin kung sa tingin ng mga naatasan na magkaroon kapangyarihan nito ay hindi na sila nararapat na magpatuloy pa doon sa kanilang tungkulin. I was asking po yung timing kanina kasi as we all know, the pro-impeachment camp, ayaw na nila itong umabot sa 20th Congress. Tapusin na natin ito agad-agad, no? So baka mabaon na sa limot, magbago yung liderato, kaya matabunan ng bagong agenda. Gaano po ba kalaking risk ito sa pananagutan at rule of law? Well, I think unang-una, medyo baka hindi ganun kaklaro yung distinction sa kung ano talaga gustong mangyari ng mga pro-impeachment. There who say hold the view na talagang tatawid, no? To use a familiar term, tatawid talaga siya sa 20th Congress. So hindi ako sigurado, hindi ako naniniwala na yung mga pro-impeachment forces ay gustong tapusin na ito ngayon. Ang siguro kung sabihin na gusto na nilang simulan yung proseso dahil sa nakasaad na forthwith na madalas na nating naririnig ngayon na Constitution mismo. So simulan na, pero I think meron ding realization sa part ng mga pro-impeachment forces na hindi ito kayang tapusin ng 19th. Yun nga po, Dean, no? Ito rin tinatanong ko nga, kung sakali nasasampa nga sa 20th Congress, ibang set of senators, ang mangyari, sinimulan to sa 19, iba yung nagtumingin ng mga ebidensya, pero iba yung hahatol kung sakali magbibigay ng verdict sa 20th Congress. Paano ito makaka-apekto dun sa direksyon or dun ng impeachment trial? Okay, Siyempre, merong mga different schools of thought, no? Kung makakatawid ba or hindi makakatawid. Ang isa sa mga pinaka-popular na pinag-uusapan ngayon, yung in-offer na explanation ni Senator Tolentino na hindi na maaring makatawid. Pero ako, in my own humble view, ay naniniwala na makakatawid ito doon sa 20th Congress kasi nga because of the principle that the Senate is a continuing body. And kahit na magkaroon ng pagpapalit doon sa mga miyembro ng Senado, the impeachment court can and should continue kasi it's somewhere between a regular court and a political process, no? Kasi on the one hand, prosesong legal ito, pero on the other hand, it's also a political process. So, naniniwala ako na talagang makakatawid siya sa 20th Congress. Pero magkakaroon din, I don't know, correct me if I'm wrong, no? Magkakaroon din ng another appreciation of the evidence that will be presented in the 20th Congress. Do you think mas mapapatagal nito yung trial because of another set of senators that will be looking at these pieces of evidence? Tingin ko naman, hindi naman yan magkukos ng inordinate delay. No? Talagang tatagal siya. I think it will just run its natural course, especially comply with the requirement of the Constitution na simulan na yung trial forthwith. No? Ang magbabago, Jackie, Jack, I think, yung tinatawag nating calculus, kung paano pagtutuos ng mga both pro and anti-impeachment, kung ano yung sa tingin nila magiging boto ng mga senators who will be sitting as senator judges. Dean, realistically, minalabas na schedule na panukala itong si Senator Francis Tolentino na within 19 days tatapusin
confident siya eh. May mga binigay na siya actually ng by the day kung ano yung gagawin. Tingin nyo achievable to at may pangit na epekto ba pag minadali ang isang impeachment trial? I think walang walang traction yung suggestion ni Senator Tolentino, no? Kasi both pro and anti-impeachment forces, I think, hindi sang-ayon doon sa nasabi ayang tapusin within that particular period yung impeachment. No? Siyempre, yung mga pro-impeachment na mga persa sasabihin, hindi kaya yan, hindi sapat yung oras para maipresenta yung ebidensya. Ganun din naman yung mga nasa legal team ni Vice President Sara Duterte. Kasi let's look at the impeachment process as two sides, no? Yung prosecutor presenta ng kanilang ebidensya, pero magpipresenta din naman yung depensa. Kasi you might be assumption na pagka nagpresenta ng ebidensya, puro patungo doon sa guilty. But it's also very possible na Vice President Duterte has in her arsenal enough lahat ng mga pwede niyang ebidensya na patunayan na talagang hindi siya karapat-dapat ma-pronounce na guilty dito. So, ang point ko lang is, kailangan nating hayaan yung proseso na magpatuloy. Sa akin, open and shut case. Kasi mali nakasaad sa Constitution that the trial should proceed forthwith. Ngayon, kung may mga constitutional issues, binabanggit yung mga ilang observers at ilang senador, then that can be tackled by the appropriate body. And I think that it can be the Supreme Court. Speaking of which, din, no, may mga agam-agam kasi na pinapatagal ito, no, para makamit yung tinatawag na impeachment fatigue. Kumbaga, pag napagod na yung taong bayan, wala ni suporta, move on na ulit sa next. Don't you think this is a strategy that they're applying here, Dean? Well, hindi ko din naman masisisi yung mga tao if they think, but I think one more plausible explanation has to do with the dynamics, internal dynamics of the Senate. No? Alam naman na nagkakaroon ng mga bagong senador sa 20th Congress, and isa sa mga bagay na tatalakayin nila would be question of the leadership. Siyempre, kung ikaw ay gusto mong maging Senate President, you should be able to garner enough vote. So I think in this case, para ikaw ay maluklok na Senate President. Okay? Wala namang masama doon. That's expected of them. So, I think malaki ang kinalaman ng dynamics ng internal sa Senado dun sa nagiging takbo ng diskusyon patungkol sa perceived delay ng impeachment. Okay, last question na lang from my end, no, Dean. Nakita niyo ho ba yung mga senators na bumoto to convene, no? Medyo nagulat ba kayo sa composition? Actually, pag nakita mo na dito si Senator Go, pero at the same time, si Senator Bato ay nagkakaroon ng privilege speech na parang kine-question niya nga yung pagdinig dun sa kaso ng impeachment. Ano nakikita niyo, ano basa niyo sa situation na to? Well, kasi, unang-una, hindi ako sigurado kung talagang nagkaroon ng tinatawag na pagboto para makapino. There were some negotiations and yung motion ni Senator Coco Pimentel is to convene the Senate as an impeachment court. And then, somewhere along the way, nagkaroon sila ng mga compromises. Pero, definitely, merong dynamic interplay, dynamic na makikita natin dito at play. Ngayon, gusto ko lang linawin na hindi ibig sabihin na yung mga taong gustong matuloy yung impeachment ay necessarily in favor of conviction na. Hindi, it does not necessarily follow. May senador na nagtataguyod na ipagpatuloy at simulan na yung impeachment, pero ang kanilang view o doon tungkol sa issue na ito ay hindi pa nadidesisyonan kasi naghihintay pa sila ng ebidensya. Conversely, meron din naman mga senador, realistically speaking, na tingin natin will vote one way or the other regardless of the evidence. So, klaro lang na dapat hindi ko mo in favor ka na pagsimula yung impeachment ay gusto mo na conviction, no? In fact, hindi ko maintindihan kung minsan yung nagsasabi na it's a partisan issue, ganyan. Kasi even the Vice President has expressed her willingness, not only willingness, no, parang kagustuhan niya talaga na
ituloy yung impeachment kasi nga sabi niya nga bloodbath, no? But it's also our way of sort of judging the judges in this case. Kung ano yung magiging posisyon ng mga senators dito, magiging guide sa mga botanteng Pilipino sa mga hinaharap na pagkakataon. Okay, nako, maraming salamat po sa inyong paliwanag, no, at sa mga insights niyo po. Dean Ederson Tapia, magandang gabi po at mabuhay po kayo. Magandang gabi, maraming salamat sa pagkakataon, Jack and Jackie. Samantala, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Court Administrator Raul Villanueva bilang kapalit ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez na nagretiro noong June 4. Kanina, formal nang nanumpa sa Malacanang si Villanueva. 2002 nang italaga si Villanueva bilang judge ng Branch 255 ng Las Piñas Regional Trial Court. Naging acting presiding judge din siya ng Taguig City RTC Branch 255 at acting presiding judge ng Manila RTC Branch 4. Naging executive judge siya ng Las Piñas City RTC at deputy court administrator noong 2021 at naging court administrator naman noong 2022. Si Villanueva ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Marcos sa Korte Suprema. Sa aming pagbabalik, lyric video ng Bini single na Shaggy D trending. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga karangkada, live traffic update muna ulit tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo pa rin sa inyong mga screens, sa mga nakikinig, no? Yung southbound lane ng EDSA, yan yung mga galing ng Camanava at papunta ng North Avenue at Cubao area yan. Medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Siguro nag-iingat na rin yung mga motorista dahil madulas ang kalsada at bukod dyan ay rush hour nga. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, medyo maluwag ngayon. Yan naman yung galing ng North Avenue, papuntang Congressional, papuntang NLEX entrance, pati rin ng Camanava area. Samantala, silipin din natin ang situation ngayon sa Eastwood intersection. Unahin natin yung sa right side ng inyong mga screens. Yan yung mga galing Makati at Pasig area na papasok ng Quezon City at Marikina area. Medyo may konting pagbagal lang doon sa may stoplight ng Eastwood. Pero after that ay wala na maging problema ang mga motorista. Posible siguro magkakaroon ng pagbagal pagdating sa may Katipunan area na. Samantala, sa left side ng iyong mga screens, walang problema ang mga motorista mula sa Katipunan area at papunta ng Pasig at Makati area. May sagot na ang gobyerno sa problema ng mga balikbayan boxes na matagal ng delay, nabubulok o nawawala. Pumirma ngayong araw ang Department of Migrant Workers at Bureau of Customs ng Joint Administrative Order para tuldukan ang problema. Katuwang ang ibang ahensya, target ng bagong patakaran na mapabilis ang delivery, masigurong ligtas ang mga kahon at labanan ang mga bogus na forwarder. Mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinulong ito matapos ang pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa pangunguna ni Congressman Jude Asidre. May complaint system na rin para mabilis ang aksyon sa mga nawawala o delayed na boxes. Mano-mano na ang magiging monitoring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa performance ng kanyang mga kalihim. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na pinag-iisipan na niyang magkaroon ng quarterly performance reviews para sa lahat ng cabinet members. Anya, hindi ito basta-basta reshuffle, kundi bahagi ng mas maigting na pagsusuri sa trabaho ng gobyerno mula itaas hanggang ibaba. Samantala, isinusulong ng Department of Agriculture sa 20th Congress na ibalik ang mga pangunahing kapangyarihan ng National Food Authority para mapatatag ang supply at presyo ng bigas at matulungan ang mga magsasaka na mas kumita. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Ito po, kasalukuyan ng chine-check
Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang pagbibigay pahintulot sa National Food Authority o NFA na maibenta ang mga stocks ng bigas kabilang ang bagong ani ay magbibigay ng mas malaking pondo at espasyo para makabili ng palay sa mas magandang presyo. Tugma ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng food security sa bansa. Nais ng NFA na doblehin ang procurement budget sa 18 billion pesos para sa 2026 upang makabili ng hanggang 10% ng ani ng bansa. Kung mapalakas pa ang mandato at pondo nito, maaaring umabot sa 30% ng ani ang mabili ng NFA. Sapat na ito para makaapekto sa presyo at pigilan ang pagsasamantala ng mga trader. Dagdag pa ni Chu Laurel, sa pamamagitan ng mas pinalawak na kapangyarihan mula sa batas, mas efficient operation at tuloy-tuloy na dagdag sa budget, maaaring makabili ang NFA ng hanggang 30% ng kabuuang ani ng bansa. Sapat aniya ito para makaapekto sa presyo sa bukid at mapatatag ang merkado. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara ang kick-off ng Brigada Eskwela 2025 kahapon. Narito ang report. Personal na nag-ikot sa probinsya ng Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sani Angara sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Mula Malolos hanggang sa San Miguel sa Bulacan, binisita nila ang mga pampublikong paaralan para hikayatin na magbayanihan sa paghahanda ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase sa June 16. Sa Barihan Elementary School, personal na tumulong ang Pangulo at kalihim sa pagkakabit ng blackboard. Simboloan nila ito ng panibagong commitment para sa dekalidad na edukasyon. Sa Tibagan Elementary School naman, sinaksihan nila ang paggamit ng Khan Academy at pag-activate ng Starlink Internet. Ngayong taon, nakafocus ang brigada sa pagbasa, kalinisan, digital tools at data-informed planning. Libu-libong volunteers at higit 20,000 na bagong guro ang kasali sa sabayang brigada sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, isa sa nakita niyang problema ay tungkol sa supply ng tubig sa mga paaralan. One of the things that I noticed are the bathrooms. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun, except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig. Magpapakalat ng higit 5,000 tauhan ng National Capital Region Police Office sa Metro Manila para sa Oplan Balik Eskwela Year 2025-2026. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, ipapakalat ang mga pulis sa mga public at private schools para magbigay seguridad. Dagdag pa ni Aberin, may halos 1,500 personnel naman na magbabantay sa Police Assistance Desk malapit sa mga campus. Nasampulan ng No Contact Apprehension Policy or NCAP ng MMDA ang dalawang motorista na iligal na dumaan sa EDSA bus lane. Pinadalhan ng Notice of Violation ang mga motorista. Agad naman silang nagbayad ng multa ng tig 5,000 piso. Nahagip sila ng kamera ng MMDA sa EDSA Cubao area. Muling iginiit ng MMDA na ang mga paglabag na nakunan ng kanilang kamera ay sasailalim sa manual review at verification. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard para sa mabilis na pagresponde ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, inihahanda na nila ang mga deployable response group na tutulong sa mga lokal na pamahalaan sa evacuation at rescue operation. Sabi ni Gavan, nakahanda na ang mga search and rescue team para sa mga pagbaha at iba pang sakuna. Maging ang mga pagpapatrolya ng PCG, pinaigting na rin para magpaalala sa mga mangingisda na manatiling alerto sa lagay ng panahon. Sa ibang balita, pinayuhan ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California ang mga Pinoy doon na maging alerto. Ito'y matapos iutos ni US President Donald Trump ang pagpapadala ng 2,000 kasapi ng National Guard para harapin ang mga nagpro-protesta laban sa immigration raids doon.
Payo ng konsulado sa mga Pinoy sa LA, umiwas sa mga matataong lugar kung saan maaring magkaroon ng kaguluhan. Nauna rito, isang 55 anyos na Pinoy ang kasama sa mga inaresto sa isinasagawang operasyon ng Immigration at Customs Enforcement o ICE. Ayon sa konsulado, may felony conviction ang Pinoy na inaresto sa kanyang bahay. May bagong record na naman ang nation's girl group na BINI. Trending with over 500,000 views ang official lyric video ng kanilang single na Shaggy D. May showbiz balita si DJ Mamma Mia. Oh my gosh, like OMG. Shaggy, 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 shaggy. Uploaded over the weekend, pumalo na to more than 500,000 ang YouTube views ng official lyric video ng tour single na Shaggy D ng BINI. As of now, nasa 4th spot din niya ng trending for music ng YT Philippines. Ang Shaggy D ay kilalang chant game ng mga Pinoy, follow the leader style. Umpisahan ng isang player ang moves tapos gagayahin naman ng iba pa. Ang art cover ng lyric video ay ginawa ni BINI Maloy. Ang taray, di ba? Kasalukuyang nasa BINIverse World Tour ang grupo. Nakapag-perform na ang BINI sa Dubai, London, Toronto, New York, Maryland at Illinois. Next stop naman ng BINI ang Texas. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita. Okay, no? Nakita niyo yung sa Senate kanina, no? Kaya naghahanda na sila at nakasuot na sila ng Ayan. robes yan. So, Nagsasalita ngayon si Senate President Cheese Escudero, no? At nakita natin na nagsuot ng robe. Pero yung kanina may mga nakita tayo. Pero baka lang nahuli lang sila sa pagsuot ng robe nila, no? Pero may ilan tayo mga senador na nakitang. Ayan, si Senator Amy Marcos walang suot na robe. Oo. No? This was supposed to happen kaninang 4 p.m. Nagkaroon lang ng diskusyon on the side. So, ang magkakaroon ng oath-taking ngayon for senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, if we're going to take notes here, ayan, pakinggan lang natin si Senator Cheese. Gusto ko lamang din po Okay, so hindi rin naka-robe si Senator po ay manunumpa. Robin Padilla, no? Suot pa rin niya yung barong na kaninang suot niya. Oo. So kasama niya si Amy and si Senator Robin na walang suot na robe. For some reason, no? Hindi natin, baka naman later on, magsusuot din sila. But I Pero think sa this ngayon, is a wala. statement, Jack. So if you look at yung mga bumoto kanina to convene, nasan ba yung ating listahan? Yung mga bumoto na convene, sila yung mga naka-robes ngayon. Pero yung bumoto to dismiss itong impeachment trial, sila Senator De La Rosa, si Senator Padilla, si Senator Amy, is Tolentino not also wearing a robe? tinitingnan ko Yeah, nga we eh, have to medyo- look at that. At iba pang bumoto to dismiss the impeachment trial is Senator Mark Villar and Senator Cynthia Villar. Pero sa nakita nga natin, ito na iniintay na nanunumpa na sila sa mga oras na ito. Dapat nga, kaninang alas 4 pa to eh. Pero talagang umapela pa si Senator Bato de la Rosa at nagbigay pa ng privilege fees na nagkaroon pa kaninang pagtatalo talaga between kay minority leader na si Senator Coco Pimentel, no? Kasi nga gusto na niya simulan kanina pang alas 4 ng hapon kasi yun yung napagkasunduan. Pero ang sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa, hindi. Ang napagkasunduan kahapon, magbibigay muna ako ng aking privilege speech bago ako manumpa. And yan, nakita na nga natin, mukhang natuloy na ang pakinggan natin yung sinasabi sa loob ng Senado ngayon. Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pimentel, Senator Poe, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Tulfo, Senator Villanueva, Senator Villar Cynthia, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, the presiding officer. With 23 senator judges present, Chair hereby declares the presence of a quorum. Before we take up the matter at hand as earlier agreed upon when the Senate was still sitting in plenary,
Chair would like to first adopt our rules. Chair hereby adopts Resolution number 39 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, Rule 6 of which provides that the provisions of the Rules of the Senate and the revised Rules of Court shall apply suppletorily whenever applicable. As such, the following issuances of the Supreme Court shall likewise apply suppletorily to the current matter on the impeachment of Vice President Sara Duterte, namely, the 2019 amended Rules of Civil Procedure, Rule 1 to 34, except Rule 5, Rule 13 as amended by AM number 1037 SC-AM number 1194 SC, B, 2019 amended Rules on Evidence, C, AM number 3-1-09 SC guidelines to be observed in pretrial and use of deposition discovery measures, Part 1A1 to 9, except provisions on mediation and amicable settlement. D, AM number 1037 SC, AM number 119-4 SC guidelines on electronic filing of lower courts, in lower courts rather. AM number 1288 SC, Judicial Affidavit Rule, except Section 9, and F. So ang napanood po ninyo ngayon lang, yan ang official oath-taking ng mga tinatawag nating senator judges. And as we mentioned kanina, Jack, no, nakasuot sila ng robes because senator judges. So sila ay magiging judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na. So ngayon, oath-taking na sila. Tomorrow ay readings na. Kaya nga, na-late man ng 2 oras, well, natuloy pa rin naman. No? After ng maraming debate kanina, mula pa kanina alas 4 ng hapon. At ito naman, pang happy vibes muna tayo. Happy Friday muna yung ganap natin, no? Join sa first block screening ng Only We Know for a chance to get 2 free movie tickets. Bida po dyan si Miss Charo Santos Concho at Dingdong Dantes. Gaganapin ang block screening sa SM North EDSA Cinema 5, 7:30 ng gabi. Para sa detalye, tumutok lang sa mga programa ng 92.3 FM Radio Manila at i-check ang aming social media page. Kaya tune in na dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, ka-vibes ng bayan. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako si Jackie Manabat. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.